Ang ating pong pag-aaralan topic ngayong umaga ay about the victorious life of Christian life. The victorious life of Christian life. Ibig sabihin, yung matagumpay na buhay ng isang Kristiyano, yung buhay ng isang Kristiyano. Kung atin pong pag-aaralan at babasahin ang banal na salita ng Panginoon, maraming talata ang nagtuturo at nagsasabi sa atin na tayo bilang mga mananampalataya ay mapagtagumpay at higit pa sa mapagtagumpay. We are more than conqueror. Yun po ang sabi ng mga talata. Kaya yan po yung babasahin po natin. Okay, sige po, basahin po natin ang ating mga Biblia. If you have your Bible, open your Bible in Romans chapter 8, verse 37. 1 Corinthians chapter 15 in verse 57. 2 Corinthians chapter 2 in verse number 14. Ayan, tatlong talata yung ating pong babasahin. Okay, umpisan po natin sa Romans chapter 8 in verse number 37. Ang sabi po dito, nay, in all things, we are more than conquerors through Him that loved us. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyang sa atin ay umibig. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 in verse number 57, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. At salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 in verse number 14. Now thanks be unto God which always causes us to triumph in Christ and make it manifest the Savior of His knowledge by us in every place. Ibig sabihin, ang sabi po ng talata cause us to triumph in Christ. At salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo. Sa pamamagitan natin ipinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Yung mga talatang ito na kung saan nagpapatunay na ang isang Kristiyano binigyan na ng pagkakataon, nilagyan na ng tagumpay sa kanyang buhay bilang mananampalataya. Amen? Life of a believers, whether we accept it or not, we are in the midst of battle or warfare. And the blessing we are always on the winning side. Andun lagi tayo sa winning side. As mentioned in our text, we are more than conqueror, which always causes us to triumph, which giveth us the victory, because all of these things are everywhere planted by God. Yung lahat ng bagay na ito, pinlano po ng Panginoon. Purpose by God. Kumbaga meron pong dahilan ng ating Panginoon. Promise by God. Pinangako po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kumbaga yung katagumpayan po sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, ito po ay isang buhay na ng isang Kristiyano, yung maging mapagtagumpay. Ano man ang iyong pinagdadaanan, there is a promise na tayo po ay bibigyan ng tagumpay, na tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. It is prepared by God and provided by God. Anumang pagsubok na pinagdadaanan natin, anumang battle na ating kinakaharap, mga kapatid, tandaan po natin, inihanda ng Panginoon yan, pero inihanda din po yung tagumpay, yung pagtatagumpay. Lagi mo tatandaan, ang buhay po natin, lagi po tayo nasa battle. Nasa iba't ibang hugis, nasa iba't ibang kulay, nasa iba't ibang pagkakataon lang. Pero lahat po tayo are in the midst of battle. Lahat po tayo. Merong maliit, merong malaki, merong mabigat, merong magaan. Iba't ibang bahagi ng pakikibaka sa isang buhay palataya. Mga talata na nagtuturo na anumang pakikibaka na meron tayo, there is a victory. There is a triumph. We are more than conqueror. But why
it is that sometimes or most of the times we feel the opposite side, the losing side. Conqueror but feel conquered. Victors but feel victims. Triumph but feels defeated. Sometimes nangyayari sa atin yan. Na pinangakuan na tayo ng Panginoon na ibinigay na sa atin. Nung tinanggap natin ang Panginoon, nung tayo nanampalataya kay Kristo, inilagay na sa atin puso ng Panginoon. Sa ating buhay, yung pagtatagumpay. But sometimes, parang nasa kabilang side tayo. Ado tayo sa losing side. Alam niyo, sabi ko nga, iba't ibang bahagi lamang. Si Pastor Des, dumaan din po sila sa mabigat na pagsubok ng kanilang buhay. Nung si Ma'am Banji ay nagkasakit, stroke. Pero salamat, sila po yung nakabangon. Ngayon po si Ate Banji, naglalakad na. Alalayan, pero malakas. Si Francie po, yung akin pong bunso anak. Nung na-operahan po siya, nung siya po yung 1 taon, akala namin talagang mawawala na siya. At ganun po ang ating padalangin. Lord, kung ang batang ito ay mahihirapan lamang, kuhanin mo na siya. Dumating yung time na lahat nawala sa amin. Nawala ang lahat ng bagay. Pero why? Is that I am conqueror. I am not victims. And I am not triumphant. Bakit hindi ako mapagtagumpay? Sometimes nangyayari po sa atin yan. Bakit dumarating yung pagkakataon yan? May mga ilang bagay po na dahilan na ipinangako na sa atin bilang mananampalataya na tayo po'y magiging mapagtagumpay. Pero dumarating yung pagkakataon na tayo po'y defeated. At tayo po'y nagiging talunan. Why? Una po, makikita po natin, number 1, we fight the wrong enemy. We fight the wrong enemy. Nakikibaka tayo sa maling kalaban. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 in verse number 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in the high places. Sapagkat ang ating pakikibaka hindi pakikibaka sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ugol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Our enemy, hindi daw po flesh and blood, kaya po yung pastron niyo po, hindi niyo po yung kalaban. Amen? Napapagalitan tayo, nasasabihan tayo, minsan tayo po ay itinatama, kinokore, ayon sa salita ng Diyos. Not because hindi lang sila galit sa atin, kundi bagkos matatandaan po natin, hindi po sila yung ating kalaban. Amen? Hindi po natin kalaban yung mga mananampalataya, yung ating kapatiran. Hindi po natin kalaban yung iglesia, kundi bagkos ang kalaban po natin, our real enemy is Satan. Si Satanas. Satan, na siyang araw-araw gumagawa ng mga palaso, na siyang magbibigay sa atin ng pagkakataon upang hindi makapagpatuloy. Our enemy is not only Satan, but the system of this world. Yung sistema ng sanlibutan ito. Unti-unti tayong inaalisa ng karapatan. Nakita niyo na po yung COVID na dumating na yan. Di ba? Nagkaroon ng takot sa mga fellowship, sa face-to-face. Amen? Dapat hindi naman. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25? Di ba? Huwag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan tayo sa bawat isa. Yamang nalalaman natin na malapit na ang araw ng ating Panginoon. Pero naging dahilan, yun? Naalis yung mga kabataan. Sana mas pumupokus ang kabataan sa kanilang mga gadget, sa kanilang mga cellphone.
Ito na yung panahon ng mga internet, ng mga gadget, di ba? Pero sana po gamitin po natin yan sa ikalalago mo bilang isang mananampalataya. Kung ikaw man ay kabataan, dapat gamitin mo yan para lalo kang maging kagamit-gamit para sa ikalulhati ng ating Panginoon. Our enemy is not ourselves or not only Satan, the system of this world, but ourselves. Ang kalaban po natin yung sarili po natin. Dapat turuan po natin. Ano? Bakit? Di ba yung araw-araw na ginagawa ng isang mananampalataya, dapat nagbabasa ng Biblia, dapat nananalangin. Pero ano nangyayari? Mas marami tayong inilalagay, ibinabahagi, kinakatamaran natin yung mga bagay na espiritual. And also sin. Kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit ang mananampalataya na dapat mapagtagumpay, na dapat siya ay victorious, na dapat siya ay more than conqueror. Dahil sa kasalanan na meron siya. Because we fight the wrong enemy. Number 2, because we focus the wrong strategy. Ano ba yung strategy apat na meron tayo? Read your Bible and pray every day, believing and trusting God. Ano ang strategy natin? Pagka may problema tayo, kino tayo lumalapit? Una ba tayong lumalapit sa Diyos? Una ba natin kinakatagpo ang Diyos? Diba? Kaya nga salamat po sa Hope Goes On. Every morning, every day, tinutulungan, ini-encourage, na sa bawat umaga nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Na sa bawat umaga nakakapanalangin tayo sa Diyos. Pero may mga mananampalataya, hindi nabibigyan pansin. Defeated wild. Pagka nagka-problema, ang unang hinahanap si Bombay, tama? Pagka nagka-problema, ang unang hinahanap, sino ba yung makakatulong sa akin? Nakalimutan yung muko at dumulog sa Diyos na dapat kauna-unahan niyang ginagawa. Kaya ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Number 3, because we familiarize the wrong weapon. Ano ba yung nagiging sandata natin sa battle na meron tayo? Ang sabi po ng Bible sa sa Ephesians chapter 6, in verse number 13 hanggang verse number 18, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girded about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet should with the preparation of the gospel of peace, and above all taking shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all fiery dart of wickedness, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the sword of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Tandaan po natin ang ating pong magiging sandata. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Di ba? Lagi po nating basahin. Pagka down tayo, pagka dumadaan tayo sa pagsubok, basahin natin ang salita ng Diyos dahil ito'y magiging lakas natin. Ito'y magiging sandata natin para paglabanan ang lahat ng palaso ng kaaway. Pag may problema tayo, iniisip natin ang problema.
nakalimutan natin unahin hanapin sa kanyang mga salita. Because this is our weapon. Ano ang dahilan kung bakit tayo nagdidipit? Because we follow the wrong order. Ano yun? The darkness of this world instead of following God. Pag binasa natin ang salita ng Diyos, pag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, sundin natin ang Diyos. Di ba? Ano ang sabi kay Joshua ng ating Panginoon? Sabi ng Panginoon kay Joshua sa Joshua chapter 1 in verse number 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, nung namatay na po si Moises, ang sabi ng Panginoon, ako'y makakasama mo. Kung paanong nakasama po si Moises, ako'y mapapasayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, be strong and a good courage, for unto these people shall thou divide it for an inheritance the land, which I swear unto thee, to their father to give them. Only be thou strong and very courageous, thou shalt observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, thou mayest prosper whatsoever thou goest. Huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. Tandaan po natin, sundin po natin ang ating Panginoon. Sundin po natin ang ating Panginoon. Ano po ang sabi ng Biblia? Ipinangako po ng salita ng Diyos. Ano? If you obey, there is a blessing. If you disobey, there is a curse. Kung gusto po natin maging mapagtagumpay, kung gusto po natin maging more than conqueror yung ating buhay, lagi po tayong sumunod sa Diyos. Kailangan po natin gawin, trust God, magtiwala tayo sa Diyos. Believe on God, have faith on God. Follow God and follow His Word. Sundin po natin ang Diyos. Sundin po natin ang kanyang mga salita. Di ba ang sabi ng Biblia, if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa akin, sino ang laban sa atin? Tandaan po natin mga kapatid, we are more than conquerors. Hindi na po tayo nasa losing side. Nandun na tayo sa victorious side. Nandun na tayo ay nagkaroon na ng katagumpayan. Tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Huwag nating hayaan ang buhay po natin maging talunan. Huwag po nating hayaan ang buhay po natin maging defeated. Sana po, mga kapatid, ang buhay po natin ay laging mapagtagumpay. Anuman ang pinagdadaanan mo, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, kaya natin malagpasan. Sumunod lang tayo at magtiwala sa Diyos. Pananampalataya. Ang buhay po natin ay buhay ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Pero paano ka mananampalataya sa Diyos? Kung ang kanyang mga salita ay hindi mo pinapakinggan at binabasa. Kung ang kanyang mga salita ay hindi mo sinusunod. Alam niyo po, napakahalaga po na tayo po bilang mga mananampalataya na magtiwala, manampalataya. Sabi ko nga, kung mayroon man tayong pinagdaanan, ang Diyos ang katulong natin at kakampi natin. Kaya dapat ang buhay natin maging mapagtagumpay. Huwag po tayong patalo kay Satan. Huwag po tayong patalo sa kasalanan. Huwag po tayong patalo sa mundong ito. Kundi bagkus
Ipinangako na ang tagumpay sa isang mananampalataya. Gamitin po natin ng tama yung ating sandata. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa umagang ito, simple lang po ang challenge. Ano man ang ating pagdadaanan, ano man ang iyong pagdadaanan o pinagdadaanan, binigyan na tayo ng tagumpay ng Panginoon. Ang mahalaga, magtiwala ka sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya. Basahin mo ang salita ng Diyos. Lagi mong pag-aralan. Gamitin mo para sa iyong paghibaka. Gamitin natin ang salita ng Diyos para sa ating paghibaka. Kaya sa umagang ito, our life is victorious. Our Christian life is victorious. Mapagtagumpay po tayo. Pero paano mangyayari yun? Kung tayo po ay pasasakop sa Diyos, sa salita niya at sa Kanyang mga utos. Magandang umaga po, good morning po sa bawat isa. Maraming salamat po sa isang pribilehiyo po. Kaya po, mananalangin po tayo po para po sa mga amay. Standing on the promises of